Hello guys, ang pag-usapan natin ngayon ay ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. Sinabi sa 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4, My brethren, I make known to you the gospel. By this gospel you are saved, unless you believe in vain. Of first importance that Christ died for our sins, was buried according to the scriptures, and on the third day, He rose from the dead. Sabi ni Pablo, mga kapatid, ipinapahay ko sa inyo ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Sabi ni Pablo, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, nilibing at nabuhay na muli. So, ang gospel is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. By this gospel, you are saved. Kung sasampalatayanan mo yun, yung mabuting balita, yung ginawa ni Kristo sa krus, kung buong puso mong sasampalatayan, sabi ni Pablo, you are saved. Okay? Puntahan natin, 2,000 years ago, ano ba ang nangyari? Yung death, burial, and resurrection, ano ang impact sa spiritual life at being ng humanity o ng mankind? Ano ba mangyayari? Ano katumbas nung death, burial, and resurrection of Christ? Ano mangyayari? Yung siya'y napako, ano ang resulta nun? Yun natin puntahan. Sinabi sa Biblia, sa Romans 5:10, yung kanyang kamatayan, dumungo tayo sa death. By His death, we are reconciled to God. Sabi kasi ng Biblia, tayo hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Tayo kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. No? And Christ reconciled man to God through His death. By offering His body once and for all, we are reconciled to God. Romans 5:10, 2 Corinthians 5:19, no? Inilapit tayo, no? Kaisa tayo, we are reconciled, no? Nagkaroon ng kapatawaran, no? Pinagkasundo tayo sa Diyos by the offering of His body, not counting our sins, sabi sa 2 Corinthians 5:19. Hindi binilang ating mga kasalanan. So, yung death of our Lord Jesus Christ reconcile us to God. Sa pamagitan nito, yung kanyang kamatayan din, we were sanctified. Binanal tayo. Ang tao ngayon, pag sumampalataya kay Kristo, ang resulta nyo, ang tao binanal. Pangalawa, yung death of Christ took away our sins. John 1:29. Ang sabi ni John the Baptist, yung nakita niya sa Jesus, Behold the Lamb of God, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. So sinabi rin sa sa Hebrews chapter 10 to 12, no, inalis ni Kristo, no, sapagkat nung unang araw, ang mga saserdote, ang mga pari nung araw sa Old Testament, araw-araw naghahain sila para sa kanilang kasalanan at kasalanan ng mga tao. Araw-araw naghahain, pero hindi maalis ang kasalanan. Yun ang pagkakaiba. Nagkakasala sila, nagagawa ng offering, pero hindi man naaalis ang kanilang kasalanan. Ngunit si Kristo, ang sabi ng Biblia, hinain isang beses ang kanyang sarili at inalis ang kasalanan at naupo sa kanang kamay ng Diyos. Hebrews 10:10 to 12. So makita natin, merong paglilinis dahil sa kanyang kamatayan, nilapit tayo ni Kristo sa Diyos. So yun ang bunga ng kamatayan ni Kristo. He took away our sins. He bore our sins. 1 Peter 3:18, ang sabi doon, inako niya ating kasalanan and brought us to God. So, 2,000 years ago, namagitan si Jesus sa tao. There is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Namagitan siya at hinain niya kanyang sarili, inalapit ngayon tayo sa Diyos. Ngayon makakalapit ka na sa Diyos. Pansinin nyo, yung namatay si Kristo, yung kortina, yung tabing sa Holy of Holies, sa altar, wala makakapasok doon sa tabing na yun, kundi yung high priest. I think once a year lang pag may offering. Pero ngayon, yung namatay si Kristo, nahati na yun, yung kortina na sinasabi na sa pagitan. Ibig sabihin, man can come to God directly through our Lord Jesus Christ dahil siya'y namatay. Hinain niya kanyang sarili sa heavenly altar, hindi sa altar sa lupa, kundi sa heavenly altar. Hinain ni Jesus sa kanyang sarili
by the Spirit. And the Spirit offered our Lord Jesus Christ to God the Father. At tinanggap ng Diyos yung kamatayan ni Jesus eh. Alam niyo ba? Sabi doon Hebrews 2:9, and he died, no? His death, he was crowned with glory and honor, and he tasted death for everyone. Pansinin niyo ba? Christ died, bawat isang kaluluwa natin, si Kristo'y namatay. Namatay siya sa bawat kaluluwa. Kasi ang kaluluwa natin, importante yan. Ikaw yan, eternal yan eh. Either if you have Romans 8:9, whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Pag wala sa iyo si Jesus, you do not belong to God. Pero kung ikaw na nampalataya sa anak ng Diyos, tatanggapin mo ang buhay ng dahil si Jesus ang buhay ng tatanggapin mo ang kapatawaran. Tandaan mo, kaya nga sabi ni Jesus ang sumampalataya may buhay na ulagang, John 6:47. No, sabi niya pag si Jesus ay itinaas, no, He will draw all men to Himself pag siya'y napako sa krus. At ang kapatawaran ay gagawad. Sabi ni Jesus sa Luke 24:44-47, ang hula sa mga kasulatan, the law of Moses, sa mga propeta at mga kasulatan, sabi doon ay matutupad patungkol sa Kanya. At ang pagsisisi sa kasalanan ay ipapangaral sa lahat ng mabansa. So, pangangaral yung mabuting balita at pagsisisi sa kasalanan. So makita natin, yung death of Christ, nilapit ka na sa Diyos. Tanggal na yung tabing. Sabi nga ni Jesus, I'm the way, the truth, and the life. No man can come to the Father. No man comes to the Father but through me. So we can come to God through our Lord Jesus Christ. Sa Hebrews 7:25, sabi doon Hebrews 7:24-25, siya ang high priest natin. And He intercedes. Siya yung high priest na who lives forever. Yung high priest, sacerdote o pare sa Old Testament, namamatay yan, pinapalitan, namamatay, Pero si Kristo, who lives forever, He's able to save forever, who comes to God through Him. Kasi He intercedes for us no, forever. Yun ang magandang tagapagligtas natin. Namamagitan siya forever for us. So may kapatawaran na, kasi binigay na. Biro mo, anak na ng Diyos yung nagbayad, sapat pa ba? Hindi. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon na nakikinig ka, tapat na yung katubusan ni Kristo. Yung dugong nabuhos upang sa ating katubusan, yung kanyang sarili namatay. At tapos niya, nabuhay na muli siya. Binuhay siya ng Diyos, no? Sabi ni Kristo, destroy this body, on the third day, I will raise it up. Si Kristo ngayon, nilibing. Sabi niya, yung mga tumanggap sa kanya, tayo ngayon nilibing kay Kristo. Sa Romans 6:4, by baptism, we're baptized into His death. Colossians 2:12, no? Tayo nilibing kasama ni Kristo through faith, tayo naman mabubuhay na muli, lalakad sa katwiran. Yun ang sabihin ng by His burial. Ilibing ka na ngayon, bagong tao ka na, babangon ka na muli, doon na tayo sa resurrection. Sabi ni Jesus, John 6:40, ang tumitingin sa anak, sumasampal tayo sa kanya, may buhay nulangan, at bubuhay niya sa huling araw. Yun ang maganda Alam niyo, may katiyakan, sabi ni Panginoon sa Luke 10:20, maglala kayo, dahil hindi ang diablo sumusunod sa inyo, sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ngunit ang pangalan ninyo nakasulat sa langit. Bakit? Sinabi sa Revelation 21:27, walang madumi makapasok sa langit, kundi Revelation 21:27-28, makapasok lang doon, kundi ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Resurrection of Christ, bubuhayin niya tayo. Sabi ni Kristo, I'm the resurrection and the life. Ang sumasampalataya at nabubuhay, hindi na siya mamamatay. Ang sumasampalataya, kung siya ay mamatay, and he will live. Ang is the resurrection. Hindi ka na mamamatay. John 5:24, ang sumasampalataya, sabi ni Jesus, hindi na hatulan. Romans 5:10, we shall be saved by His life. 1 Corinthians 15:16-19, kung si Kristo hindi nabuhay na muli, nasa tayo pa nasa kasalanan pa tayo. At ang mga namatay, they are lost. Yung namatay kay Kristo, sabi ni Pablo, they are lost. Pero si Kristo yung nabuhay na muli, they are saved. Yung mga namatay, tayo rin, we will save by His life. John 11:25, no, He's the resurrection and the life. Philippians 3:21, tsaka sa 1 John 3:2, pagbalik ni Kristo, inihintay natin siya, babaguhin tayo, He will be resurrected with Him, and we shall be saved by His life. Nabuhay siya na muli. Yun ang mananagumpay natin kay Jesus. Yun ang mabuting balita. Tanggapin niyo si Jesus ngayon.